Lalawigan ng Marinduque at live po tayo ngayon dito sa may bahagi ng Port of Laylay. Dito sa Barangay Laylay sa bayan ng Buac kung saan ay nagtapos po ang isinagawang aktibidades ngayong araw ng Provincial Environment and Natural Resources Office o ng PENRO o ng DENR Marinduque. Ito po yung kanilang padyak para sa kinabukasan o padyak para sa kalikasan, magtanim para sa kinabukasan. Ito po ay may kaugnayan sa kanila pong selebrasyon ng 2024 Environmental Awareness Month, gayon din po ng National Clean Air Month. At nakita po natin at kanina pong umaga ay isinagawa muna ang isang padyak kasama ang ating mga siklista mula po dito sa lalawigan ng Marinduque. Mula po dyan sa may bahagi naman ng Moriones Arena patungo po dito sa Barangay Laylay. At makakasama po natin ang head ng ating pong PENRO Marinduque, si PENRO Imelda o Aimee Diaz para sa ilang mga mensahe. PENRO, magandang araw po. Live po tayo sa Marinduque News Network at nakita ho natin ang isang matagumpay na aktibidades na inyong isinagawa ngayong araw. At ito nga po ay may titulo na padyak para sa kalikasan, magtanim para sa kinabukasan. At nabanggit ko ho na ito ay isa sa mga gawain, pakikiisa para sa Environmental Awareness Month. Bigyan niyo naman po kami ng konting overview para po dito sa ating ipinagdiriwang na activity ngayon. Mangyari pong lapit nga po kayo dito ng bahagya, PENRO. Isang makakalikasang araw po sa ating lahat, sa mga taga-subaybay natin sa MNN. Actually po itong aming ginagawa ngayon na padyak para sa kalikasan, magtanim para sa kinabukasan ay ikatlong taon na po. Nagsimula po ito noong June 10, 2022 kung saan ginanap po natin ito, nung nilunsad natin ito, ginanap po natin ito sa Barangay Kapayang, Mugpog, Marinduque na dinaluhan po ng napakarami din pong mga supporters natin na mga bikers. Nasa 400 bikers po noon. Ang layunin po talaga nito noon nung nilunsad namin ito ay para po maging advokasya natin ito na marami pa tayong maging mahikayat na maging environment champion. At yun din po, nung time na yun, noong 2022, ay celebration po yun ng 35th anniversary ng DENR at Environment Month. Pero ngayon po, dahil nakita po ng ating mga higher authorities na napakaganda ng activity ito, ginawa po naming taon-taon na ito. Kaya po year 3 na po ngayon. So, tuloy-tuloy, yes. Congratulations po dahil ito po pala ay nabuo o naorganisa sa ilalim ng inyong pamumuno. So isa ito sa mga legasiya mo po dito sa PENRO. So PENRO, ano ba ang nabanggit natin na ito ay year 3 na at pinagpapatuloy at the same time nakita natin marami ring mga kababayan tayo mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mula sa civic society organization ang dumalo dito sa gawain. Gaano karami ba yung nakiisa para sa gawain ngayong araw? Sa estimate po namin mga more than 300. Half-half po yan, yung mga 50% yan lang yung bikers and yung the rest yung mga planters natin. At siya nga po pala, dinaluhan po ito ng ating kagalang-galang na Gobernador Presbitero Velasco Jr. at ng Vice Governor Adeline Angeles. At syempre ang nanay ng Buac, Mayor Army Carion. Sila po ang ating mga panauhin kanina. Bigyan niyo naman po kami ng overview. Nagtanim din po sila. Saka natutuwa tayo na full force ang ating mga high officials, key officials. Ano po. So, pero bigyan niyo naman kami ng overview. Ano mga ginawa natin kaninang umaga mula tayo ng umpisa ng umarangkada ang itong ating padyak. Nagtipon-tipon po tayo doon sa Buac Moriones Arena kaninang 5:30. Tapos yung pong nagtipon-tipon doon, yung mga bikers lang po. Dahil yung mga magtatanim, yung mga planters, ay dumiretso na po dito sa Barangay Laylay. Dahil naghintay na lang po sa mga bikers. So mula po doon, nagbike po kami papunta dito and then nagkatipon-tipon, nagtanim po tayo ng mga talisay species po. Ito po ay mga beech forest species po.
mabubuhay po siya sa ganitong klase ng lupa. Ayan. At afterwards, nagkaroon po tayo ng maiksing programa kung saan nagsalita nga po ng mga mensahe nila ang iba't ibang mga speakers natin kanina. At dinaluhan nga din po ito. Yung lahat po ng mga nag-join sa planting and sa biking, sila din po yung kasama natin sa maiksing programa. And Penro, ikwento niyo naman sa amin, gaano karami ho yung bilang naman ng ating mga itinanim, mga propagules po ba ito? Or seedlings? Talisay. Nagtanim po tayo ng 100 talisay seedlings along this coastline. Ano po yung kahalagahan ng pagtatanim natin ng talisay at bakit talisay yung tinanim natin dito sa may bahaging ito ng Barangay Laylay? Una po, ang talisay po ang angkop na klase ng puno na dapat itanim sa mga klase ng buhangin buhangin ang ating yung mga beach po kasi yan po yung mga halaman na tumutubo sa ganitong klase ng lupa. At isa pa po, ang kagandahan, pag lumaki po iyan, dahil mayabong po ito, malapad yung canopy nila, malalapad ang dahon, magiging magandang kanlungan po dito ng ating mga namamasyal dito sa ating baybaying dagat. Ayan. Speaking of which, Penro, syempre yung talisay din, yan yung isa sa mga natural na puno ba dito sa ating lalawigan. Lalo-lalo sa ating bansa, na malaki ang tulong dito sa ating patuloy na nilalabanan na climate change. Actually, itong ginawa natin na biking back-to-back with tree planting ay napakalaki ng impact nito sa ating environment. Yung bike, hindi ka zero emission yon. So, it is a very good mode of transportation. Nakakatulong tayo para maiwasan ang mga pollution. Ito namang mga pagtatanim natin dahil nagtanim tayo ng puno, nalilinis naman ito ang hangin dahil nag-a-absorb, alam naman natin, mula pa sa ating pagkabata, sa ating nasa grade school pa tayo, na ang puno ay nag-a-absorb ng mga carbon dioxide. Isa sa mga matitinding greenhouse gas na pumupunta sa ating kalawakan na siyang nagiging sanhi kung bakit nagkakaroon din tayo ng global warming. Kaya nga po, i-connect ko lang po na sa isa sa mga pinagsi-celebrate natin ngayong buwan ng November ay yun pong Clean Air Month itong November at ito rin po yung Climate Change Consciousness Week kung saan inaano natin ang mga tao na maging aware sila sa epekto ng climate change at paano ito mamimitigate or maiiwasan. Dapat magtulong-tulong tayo. Magtanim tayo ng puno at gumamit tayo ng magandang mode of transportation kung saan konti ang emission or walang emission. Ayun, yun po ang nagsisimula. At idagdag ko na rin po, ang talaga pong main objective ng kung bakit may bike tayo, may biking, ipinapakita po nito ang sama-samang pagkilos para sa ikagaganda ng ating kapaligiran at para mapanatili itong malinis. At Penro, nakita natin napakaraming mga kababayan natin ang nakiisa dito at ito yung isang napakamatagumpay na proyekto. So may mga gusto ba kayong pasalamatan at mensahe para sa ating mga kababayan para sa patuloy nyo na panawagan na ingatan ang ating inang kalikasan? Yes. Una, nagpapasalamat ako sa mga grupo, individual, groupman, mga national agencies, local government agency, and local government units at ang iba't ibang civic organization sa patuloy nilang pagtangkilik sa ating mga activities na ganito at pagsuporta. Pero isingle out ko lang po na ang mga opisyalis natin dito kagaya ni Governor Presbyterio Velasco Jr., ang kanya pong Vice Gov na si Vice Gov Adeline Angeles at saka po si Mayora, sila po yung mga talagang high authority dito na
sa probinsya natin at kitang-kita natin kung gaano nilang sinusuportahan ang mga programa po na may kinalaman sa pangangalaga ng ating kapaligiran at likas yaman. At syempre po, yun din pong office ni Congressman, kahit wala po siya ngayon, si Kong Alan Velasco, siya po ay suportado po niya itong mga ganitong activities. In fact, may itong mga tents natin sa kanila galing ito. And sa lahat-lahat po ng mga agency, ang hirap pag nagbanggit ako, baka may mamiss pa ako, pero nakita ko kanina talagang full support sila. In fact, yung ibang agency diyan kagaya ng DTI, PSM, nag-ano pa sila, kahit Saturday ngayon, full force sila, meron daw silang order na mag-attend dito. Yan po. Maraming salamat po, Penros, sa inyong impormasyon na ibinahagi para sa ating mga kababayan. And congratulations po sa year 3 ng inyong ginawang may panawagan pa ho kayo bago tayo magtapos and baka may gusto kang i-shoutout. Ayun. Nakalimutan ko pong batiin ang mga opisyalis, ang aming mga boss sa DENR, sa pangunguna po ni Secretary Loizaga at syempre ang aming director, si Director Felix Mirasol Jr. Ayan. At sa lahat po ng mga nanonood, abangan niyo po ang ating Year 4 next year. Padyak para sa kalikasan, magtanim para sa kinabukasan. Sinong nag-isip nung ganong ideya? Kami lang po. Kami actually po nung 2022 kasi ang tema ng pagdiriwang namin ng Environment Month ay yung sama-samang pagkilos. So how we describe pagkilos, so may padyak. Kaya po padyak. Tapos yun namang magtanim para sa kinabukasan. Pag nagtanim ka, may aanihin ka. Ayun, yun. Maraming salamat po muli. Yan po ang ating hepe ng Provincial Environment and Natural Resources Office dito po sa lalawigan ng Marinduque, dito sa DENR Marinduque, si Miss Amy Diaz. At sa lahat pa rin po ng ating mga kababayan, sa lahat po na nakiisa dito sa ating gawain ngayon, maraming salamat po and congratulations po sa napakamatagumpay na aktibidades na ito ng DENR Marinduque. Mula po dito sa Barangay Laylay, ako naman si Romeo Matac Jr. nagbabalita para sa sentro ng Pilipinas.